Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Ako po si Brother VJ Preligera at isang pribilehiyo po ang makapagbahagi sa inyo mula sa salita ng Diyos para sa inyong spiritual retreat at fellowship na ang tema ay A Good Soldier of Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon upang humingi ng gabay, katalinuhan, at sapat na pangunawa sa iyong mga salita. Buksan mo po nawa ang aming mga puso, isipan at mata upang tanggapin at makita ang iyong katotohanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po ay dumako sa ating Bible study at basahin po natin ang talata mula sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. At sa Tagalog naman po, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ito po ay isinulat ng Apostol Pablo para bigyan ng encouragement o ganyakin, hikayatin si Timoteo sa kanyang buhay Kristiyano at ministeryo. Nasulat po ito ni Apostol Pablo habang siya ay nasa bilangguan. Isipin po natin yung kanyang kalagayan. Kung tayo ay nakakulong tapos tayo pa ang magbibigay ng encouragement. O kaya naman may pinagdadaanan ka na malaking problema. Tapos ipapakita mo pa na masigla ka, masaya ka, positibo ka mag-isip, at may pag-asa sa kabila ng mga problema na hinaharap mo. Iyan po ang pinakita na katangian ni Apostol Pablo sa sulat niya na ito para kay Timoteo. At sa chapter na ito, ginamit ng Apostol Pablo sa paglalarawan ng isang sundalo, isang atleta, isang magsasaka o magbubukid, ang Panginoong Hesus, isang manggagawa, isang sisidlan, at isang lingkod. At dito nais ng Apostol Pablo na ipakita o bigyan pansin at konsiderasyon ni Timoteo ang mga katangian na maaari niya matutunan bilang isang lingkod ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, gaya ng Apostol Pablo, hinihikayat ko din po kayo na basahin at pagbulayan, i-meditate ang buong chapter na ito sa inyong libreng oras. To endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Iyan po ang sinasabi sa ating talata sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. At gaya po ng nabanggit natin, maraming halimbawa na ginamit ang Apostol Pablo para hikayatin si Timoteo. Ngunit ngayon po ay mag-focus lamang tayo sa mabuting kawal, the good soldier of Jesus Christ. So, how does a good soldier endure hardness or hardships and trials? Tignan po natin ang ilang katangian ng isang mabuting kawal. Characteristics of a good soldier o katangian ng mabuting kawal. Number 1, a good soldier is well trained. Soldiers can endure hardships because they are well trained and disciplined. Sila po ay nagsanay at may disiplina. Ang mga sundalo po ay hindi lamang binibigyan ng armas, bagkus sila ay may kasanayan sa iba't ibang kakayanan. Ito ay mailalarawan din po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa mga panahong nakasama niya ang mga alagad, ay binigyan niya sila ng pagkakataon lumago at magkaroon ng kasanayan. Tinuro niya sa kanila maging mahabagin, mawain, mapagpatawad, at maging mapanalanginin. Ito po ay ginawa ng Panginoon nung mga panahon ng kanyang earthly ministry.
At ang sabi nga po ng Biblia sa Mateo chapter 4 verse 19, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Kung mapapansin niyo po, ang sabi po ng talata ay gagawin ko kayo. Yan po ang sinabi ng Panginoong Jesus. Ibig po sabihin, hindi po sa kakayanan ng mga alagad, ngunit sa kakayanan ng ating Panginoong Jesus. At ganun din po sa ating mga Kristiyano, lalo na po sa atin mga manggagawa. Kailangan po nating magkaroon ng kasanayan, pagsasanay or training. Papaano po? Kailangan po nating maging faithful sa pag-attend ng mga church services. Lalo't higit na po yung Sunday school at ang Miyerkules na prayer meeting. Ganun din po sa mga Bible study. At dapat din po tayo magbasa ng Bible, pag-aralan ng salita, at tayo ay matransform ng salita. Yan po ang magiging paghahanda para sa atin para maging mabuting kawal ng Panginoong Hesus. At sa mga services po na ito, dito po natin makukuha ang kasanayan at mga kakayanan na gagamitin ng Panginoong Diyos upang tayo ay maging epektibo sa bawat ministeryo na pinagdalhan niya sa atin. Gaya na lamang po ng soul winning at tracts distribution, visitation, preaching at teaching, feeding centers at pagtuturo ng mga bata. Panginoon po ang lahat ng magbibigay ng kakayanan para sa atin sa mga ministry na yan. Number 2, a good soldier is committed and trusting his commander. Isa pa po sa katangian ng mabuting kawal ay ang pagkakaroon ng dedikasyon at lubos na tiwala sa kanyang commander. Sila ay may focus sa kanilang mga tungkulin at misyon, at ang mga mahalagang plano at desisyon ay pinagkakatiwala nila sa kanilang commander. Hindi nila iniisip ang mga bagay na walang kinalaman sa kanilang misyon at tungkulin na gagampanan. Ang pagpaplano ng mahalagang bagay tulad ng pagkain at tirahan ay pinagkakatiwala nila sa kanilang commander. Gaya din po sa sinabi ng Biblia sa Mateo chapter 6 verses 25 to 32 na alam na ng ating Diyos ang ating mga mahalagang pangangailangan at ito ay hindi natin dapat alalahanin. Basahin po natin ang talata mula 31 hanggang 32. Sabi po ng Biblia, "Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Hindi po ba ito po ay pangako ng Panginoon na siya na po ang bahala sa atin? Kaya bilang mga manggagawa ng Panginoon, gaya ng isang mabuting kawal, atin pong ipagkatiwala sa Kanya ang pagpaplano at desisyon at pagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Ang dapat lamang po natin gawin ay mag-focus po tayo sa misyon at tungkulin na binigay po sa atin ng Panginoon. At isa po dyan ay ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At bilang pangatlo po, a good soldier knows how to work with a team. Ang isang mabuting kawal ay hindi lang basta-basta sugod ng sugod. Alam niya kung paano makipagtulungan sa kanyang mga kasamahan sa ikabubuti ng kanilang misyon. Alam ng mabuting kawal kung sino ang tunay na kalaban at handa itong makipagtulungan sa kanyang kasamahan para sa ikatatagumpay ng kanilang misyon.
Ang sabi po ng Biblia sa Lucas chapter 10 verse 1, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. At sa Marcos chapter 6 verse 7, tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng dala-dalawa. At ang sabi naman po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 11, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Ang aksyon na ito ng Panginoon sa pagsugo sa mga alagad ng dala-dalawa ay nagpapahayag na mahalaga ang pagtutulungan at pakikibahagi sa responsibilidad sa pagpapalaganap ng mensahe ng pananampalataya. Ito rin ay mabuting paalaala na kung minsan ay mas makabuluhan ang isang gawain, lalo na kung ikaw ay may katuwang at kasama. Mas maraming magiging bunga at magiging magaan ang mga gawain kapag tayo ay may kasama. At dito po natin tatapusin ang ating maigsing pag-aaral sa katangian ng mabuting kawal. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa pag-aaral at pagbabahagi ng iyong salita. Maging pagpapala po ito sa amin, maging encouragement at challenge po ito sa amin upang kami ay lumago sa pananampalataya at paglilingkod sa mga ministeryo na ipinagkatiwala mo po sa amin. Nawa ay pag-ingatan mo po patuloy ang iyong mga anak sa fellowship na ito. Dalangin po namin na itaas mo po ang kanilang mga espiritu at bigyan mo po sila ng kalakasan at kasiglahan sa paglilingkod sa iyo. Mabigyan po nawa namin ng karangalan ng iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen.